Hi everyone, good morning. So, ang Bible verse po natin for today is all about Ephesians 6. And Ephesians 6:12. Ang sabi dito, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So sa Tagalog, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito laban sa hukbong espiritual ng kasamaan at kalangitan. So, merong battle. So, there is a demons na real active. So, yung battle natin, hindi lang pang actual or physical, kundi pang spiritual. Kung isa ka sa tinutokso ngayon, kailangan natin na lumaban or mag-flee. So, pag sinabing flee is takasan, di ba? Yung demons, napaka-deceptive niyan. Kaya nitong lasunin ang mga or magbigay ng mga kasinungalingan na makapagtatakip sa katotohanan. Like Satan. So, naka-masquerade siya. Ang makikita mo lang kung ano yung mga magagandang nais ng iyong mata, nais ng laman. So, nakakaakit. Diba? So, kaya nga may lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang pagiging mabuti is not enough. Demons authority, ang maganda po nito kasi demons, there's no authority over Christians. Kung nakakadena tayo, nakakabit tayo sa kasalanan dati, winasak na yun ng ating Panginoon. At tayo nararapat na magpasalamat sa ating Panginoon na nagtagumpay na tayo. Tayo po ay mananagumpay na natakasan yung mga tukso dahil sa pagliligtas sa atin ng Panginoon. Pag sinabing takas ni flee, we have to flee from the sins. And sabi nga sa 1 Corinthians 6:18, flee from the sexual immorality, every other sin a person commits an outside the body, but the sexual immorality person sins against his own body. So, sabi nga sa Tagalog, iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira ng katawan, ngunit ganun pa man ay gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. So, mahalaga po na aware tayo sa mga verses na to. We have to free from sexual immorality. Yung mga tukso, para siyang apoy, di ba maririnig natin na naglalaro ng apoy. So, kung naranasan mo mapasok, you have to flee from that. Tanggalin mo na, huwag mo na hayaan na madarang ka pa sa apoy. You have to flee and you have to escape. And sabi nga dito sa 1 Timothy 2:22, "So flee youthful fashions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart." So, kaya nga iwasan mo ang masamang hilig ng katawan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, sapat sa pagmamahal at mapayapa, kasama ng taong may pusong malinis, tumatawag sa Panginoon. So, meron tayong attack na tinatawag. Attack
Satan's territory through gospel. And you have to protect also your family. To share the gospel is a one way to attack from the Satan's schemes sa buhay ng mga taong mahal natin at sa buhay mo din. So, napakaraming tukso. Live by the truth. Lalo na kung dumadanas ka ngayon ng tukso, flee and pray to our God. And I want to share this simple prayer to you. Heavenly Father, I acknowledge that here a battle between God and evil, but I trust you have already won that victory through Jesus Christ. Strengthen me to flee from the enemy's schemes, to stand firm in the truth, to walk in the power of the Holy Spirit when fears arises. Remind me that greater is He who is in me than he who is in the world. Guard my heart, my mind, my soul from deceptions and help me to live the righteous life for your glory. May my life be testimony of your victory over darkness. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone, and